Kinumpirma ng Department of Transportation o DOTR na tapos na ang asphalt overlay sa dedicated busway lane sa northbound at southbound ng EDSA mula Rojas Boulevard hanggang Orense. Bahagi ito ng patuloy na EDSA Rehabilitation Project na isinasagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon naman kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, napapanahon ang pagbubukas ng busway lalo na sa pagbabalik eskwela at trabaho ng karamihan. Napansin din umano ng mga driver at pasahero ang mas maayos na takbo at mabilis na biyahe sa EDSA. Muli namang giniit ng DOTR na mahigpit na ipinagbabawal ang pagdaan ng mga pribadong sasakyan sa busway lane. Patuloy naman na nagbabantay ang SAIC at MMDA upang ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kasabay nito, tinukoy naman ng DOTR at DPWH ang ilang problema sa EDSA gaya ng madidilim na daanan at sirang bangketa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ang pinggang Pinoy ay ayon sa National Nutrition Council. Kalahati ng pinggan ay dapat binubuo ng prutas at gulay upang mapanatili ang kalusugan. Inirekomenda rin ang pagbabawas sa mataba at processed food tulad ng ham at instant noodles na mataas sa sodium. Ang pinggang Pinoy rin ay binuo ng Food and Nutrition Research Institution, katuwang ang Department of Health, NNC at World Health Organization. Nagsisilbi itong visual guide sa tamang dami ng gulay, protina at carbohydrates sa bawat pagkain. Iminumungkahi rin ang mas malusog na paraan ng pagluluto gaya ng pagbe-bake at pagre-roast sa halip na pagprito. Ito ay inilunsad noong 2014 bilang bahagi ng kampanya para sa healthy eating habits. Nilinaw din ng FNRI na kaakibat lamang ito ng Daily Nutritional Guide Pyramid at hindi kapalit nito. Layunin ng programa na matulungan ang mga Pilipino na matugunan ang tamang nutrisyon sa araw-araw. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.